Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumakot muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Regional offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Trade and Industry o DTI magtutulungan para maitaas ang kamalayan ng mga consumer sa Lambak, Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Agtinulong ti Department of Social Welfare and Development uno DSWD Field Office 2 kundi Department of Trade and Industry uno DTI Region 2 tapno maingato pa iti kinaammo dagiti consumer uno konsumidor iti karbengan ken responsibilidad da. Iti da iti apan agtinulag maipasdag ti maysa a consumer network program nga agserbi awagas tapno masulwan dagiti benepisyaryo partikular kadagiti programa ti DSWD kas kuma Sustainable Livelihood Program, walang gutom program ken dadumapay tapno nasayaat nga agdesisyon dagitoy iti panagatang ket maprotektaran tibukod da manipod kadagiti manangalilaw ken di na inkalentegan a market practices. Pasot daytoy nga inisyatiba ti manangisayangkat dagiti duwang ahensya ti capacity building activities ken training sessions tapno maadaan ti kapasidad dagiti benepisyaryo kadagiti masapul da nga abilidad tapno ogbalin anaakem a konsumidor. Target pay ditoy ti DTI Region 2 dagiti vulnerable sector ket masuruan mutlaeng dagiti persons with disabilities, solo parents ken dadumapay a sectoral groups. Data ti damag manipod siyudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City cancer cases. Sa Baguio City, taunang tumataas. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Agtultuloy iti pananggato ti kaso ti cancer ditoy Baguio City ang nagresulta tapno daytoy iti may kadwang sakit agapuanan na iti pupusay wenno mortality digiti residente manipod pay di taon 2022 aging na 2024 kasunod iti vascular diseases wenno stroke. May basar ti datos ti Baguio City Health Services Office nakailistada iti patgasot ken 8 pimusay gapot ti cancer di 2022 nagbalin nga patgasot inang mapulo kat innam di 2023 ken 5 inam nga pulo kat inam di tawen 2024. Kaduan ti cancer ti baray di 2022 aging na 2023 bayat nga di 2024 kat kaduan iti breast cancer. Gapot ti daytoy kat nang ipatungpal ti City Health Services Office ti programa makatulong tapno makontrol iti sakit ka cancer. Sikon kini Dr. Ana Marie Banda, Medical Officer ken Program Manager of Health and Substance, nakapokus dagitoy ti awareness campaign tapno mapalawa pay iti panakaammo ti tattao may panti-cancer babainti panangbinglay da kadagiti early warnings wenno nasapsapa sintomas wenno pangilasinan iti nasaw nga sakit. Impakamupay ni Dr. Banta nga adamat iti isasagana nga tulong iti gobyerno makatulong tapno saan unang madagsanan ti gastos ken panagpaagas ti pasyente iti sakit a cancer kabilang dito iti Cancer Assistance Fund ken iti Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Provincial Medical and Dental Team ng Catanduanes PNP naghatid ng tulong medikal sa mga municipal police station sa lalawigan. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagkapira mga municipal police station ang binisita kan Provincial Medical and Dental Team gikan sa Catanduanes Police Provincial Office.
Objeto kaini na makapagtaon ng serbisyo medikal sa mga PNP personnel asin sa indang mga pamilya. Saro sa mga stasyon na nabisita kan Grupo Anbaras MPS kung sa ina kondusir ang mga ininin manlain-lain na health services asin na umanin mga bulong asin vitamins kabali na ang dental care. Nagkaigwaman in health awareness lecture na nakatutok sa prevention and management para sa nagkapirang helang. Ana sambitan ng aktibidad ang parte kan pagtataong prioridad sa salud kan kapulisan asin kan sa indang pamilya. Target man kaini na taon pagbisto ang importansya kan salud para sa mas epektibong pag-utob sa responsibilidad kan kapulisan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Professional Regulatory Commission o PRC Region 7 nagbabala ukol sa mga kumpanyang kumukuha ng mga hindi lisensyadong profesional. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua-Ilanan mula sa Cebu. Mipahimangno ang Professional Regulation Commission dinhi sa Central Visayas may labot sa pagkuha og dili lisensyadong mga individual alang sa trabaho nga angay sa usa ka licensed professional. Matod ni PRC Central Visayas Regional Director Narcival Takiki, padayon ang pagmonitor og kinalit nga mga inspeksyon ngadto sa mga establishmento sa rehiyon aron pagsuta kung lisensyadong professional ba ang nagtrabaho sa mga posisyon nga angay ihatag sa mga PRC board exam passer. Kini aron pagtubag sa mga taho og reklamo nga madawat sa ilang buhatan mahitungod sa mga kompanya nga naglaraw makatipid hinungdan nga unlicensed professionals ang ilang kuhaon. Pasabot ni Takiki, delikado ang maong binuhatan tungod kay makompormiso ang integridad sa mga serbisyo sa maong kompanya. Matod ni PRC Commissioner Attorney Erwin Inad, aron mahingusgan ang kampanya sa ahensya batok sa unlicensed professional nga nagpakaaron ingnon sa propesyon, aduna sila kasamtangang Memorandum of Agreement sa National Bureau of Investigation kun NBI diin mahimong kasuhan og sikupon sa maong ahensya ang maaktuhan nga illegal nga nagpractice sa propesyon ilabi na atul sa random inspection sa PRC. Importante matod sa PRC nga musunod sa lagda ug balaod ang mga kompanya aron masigurong na uyon sa quality standards ang serbisyong ihatag ilabi na kung makaapekto kini sa integridad sa propesyon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua-Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua-Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Iloilo City Government nagpaabot ng tulong sa mga nasunugan sa Barangay Buntatala, Haro. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo. Nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government sa mga nasunugan sa relocation site sa Barangay Buntatala, Haro sang Domingo. Nagpanagtag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang mga food packs, sleeping kits kag hygiene kits sa mga biktima sang sunog. Kin-activate man ang community kitchen agud maghatag sang pagkaon sa mga nasunugan. Temporaryo nga napahamtang ang mga biktima sa covered court nga nagaserbe evacuation center sang barangay. Padayon man ang ila pag-validate kag proseso para sa paghatag sang mga financial assistance. Sanding sa datos sang CSWDO, naglabot sa 11 ka panimalay ang ginlamon sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Buntatala, Haro. Ginlakipan ini sang 28 ka pamilya nga ginabuusan sang 89 ka individual. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. UNESCO World Heritage Site na Mount Hamigitan sa Davao Oriental bukas na para sa mga trekker. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao.
Gi-anunsyo na sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 ang opisyal nga pag-abli sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental alang sa trekking activities karong bulan sa Pebrero. Sumala sa DNR 11, mamahimo nang mo-explore ang mga trekkers sa maanindot nga mga talan-awon, terrains ug ma-experience ang talagsaong biodiversity o ecosystem sa lugar. Human sa usa ka tuig nga pagtutok sa gihimong lawom nga assessment ug restoration sa mga pasilidad sa campsite, andam na nga i-welcome ang mga mo-explore sa kaanindot sa Mount Hamiguitan. Labot nini giawhag na lamang ang mga buot musaka sa Mount Hamiguitan nga mutuman sa mga palisiya o guidelines nga gipatuman sa DNR 11. Ang Mount Hamiguitan ang nag-inusarang UNESCO World Heritage Site and ASEAN Heritage Park sa Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Kauna-unahang civil registry system outlet binuksan sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Opisyal nang giinagurahan sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang kinaunahan niini nga Civil Registry System outlet dito sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang maong outlet ana gipahimutang sulod sa Gaisano Capital Mall sa Barangay 4 para mapaduol og mapasayon sa publiko. Ang inaugurasyon gitambungan sa nagkanaiyang government officials ug stakeholders sa PSA. Sigon ni Demetrio Diholdi Jr., PSA Provincial Officer, kini nga inisyatibo kabahin sa mga palingkamot sa PSA nga ipaduol ang serbisyo sa publiko ingon man mamahimong accessible ang pagkuha og civil registry documents. Samtang mapasalamaton si PSA Assistant National Statistician Engineer Marisa Grande sa pagtinabangay sa nagkadayang stakeholders para kahatagag katumanan ang dugay rang gilauman sa mga agsurnon nga mahatagan silang mas epesyente ug di kalidad nga panerbisyo. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.